Welcome back mga kamads, mga kaibigan, to the Vic Soto versus Daryl Yap on Pepsi Paloma saga. Ngayon po mga kamads, mga kaibigan, i-explain ko po sa inyo itong napakahabang post pero napaka-interesting post ni Direk Daryl in relation po doon sa mga, yung parang mga nanghuhula kung sino yung backer niya. Ako kasi like si Sir Mike Abe, si Amy Marcos din yung hula ko. Pero mali daw, okay? Basahin natin dahan-dahan, one at a time. Hindi si Amy Marcos. Ang mga kaibigan ko, wala sa likod ko, katabi ko. Oh, wow! Ayaw niya gumawa ako ng pelikula dahil di ako makagawa ng series para sa kampanya niya. Di sila magkaaway ng mga binanggit nyo. Okay? So, yung mga Soto yun. Alright? Sige. Susunod, hindi si Halushos. Okay? Gagawa ba ako ng pelikula ng may insidente ng R-word tapos ang nag-produce ay may R-word case din? Very good. So, good point. Pero again, if it's politically motivated, yung mga ganyang klaseng bagay, may mga flexibility dyan. Pero I'm not saying ang Lusosa, of course. Dininay naman niya yan. Okay, point taken. Hindi ang mga Diskaya. Now, ang mga Diskaya po, yan po yung sa Pasig, di ba? Yung kalaban ng mayorship ni Mayor Vico Soto. Hindi ko nga kilala yan. Wala naman akong pinagagawang construction sila. Yung St. Gerald sa kanila yan. Hindi porket mayaman kaibigan ko na. Okay, so hindi mga Diskaya, ilabas natin yan. Kaya 2025 ilalabas dahil 40th death anniversary ni Pepsi Paloma, hindi election. 40th, di ba 19, sa bagay, 1985 siya na pumanaw, okay? Hindi nyo naiintindihan kasi hindi naman kayo tagagapo. Hindi kayo artista na tagagapo, okay? Artist na tagagapo. May lugar sa amin na ang tawag ay Pepsi. May sariling hand sign para alam ng jeep na nandoon, doon ka bababa. Ganon kahalaga. Okay. So, it seems to me na very personal sa kanya itong pelikula na to, kaya ginawa niya. Hindi dahil politically motivated at saka wala siyang backer na malaki. Okay. Point taken. Palakpakan. At porke abogado ko si Attorney Fortune ay may backer na, well, mahal na abogado si Attorney Fortune, yung acceptance fee niyan at saka yung appearance fee niyan. I would say na it's not going to be cheap. Yan lang yung masasabi ko. From what I heard, pero of course, baka mali mo, pro bono yan. Who knows? Anong akala nyo sa akin? Troll na walang pera? Oh, pero troll ka pa rin. Same. At sinong nagsabing nagpabayad siya? Mali. Ang tanong na sino ang nasa likod ko? Bakit ako matapang kundi ano? Bars. Walang iba kundi ang buong katotohanan. Tapang at sarap, Daryl. Okay, dahil dyan, direct papalakpakan kita. Dahil sa katapangan mo, sheer tapang. Okay? Sabi wala daw nagbabayad. Oh, fine. Katotohanan lang daw. Okay, fine. Palakpakan. Pero ako mas TVJ ako dito in the sense na tapos na kasi yung kaso and wala namang napatunayan sa korte. I am in the understanding that you are innocent until you are proven guilty. Pero kung ilalabas man ni Direk Daryl yung kanyang movie, I will definitely watch it, whether it's sa silver screen or sa internet. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lad.